Emosyonal si Ray ng Batak sa kabila ng pagpasok ng TNT Tropang Giga sa finals ng Governor's Cup. Kung bakit dapat pakatutukan. Si Coach Tim Cone, proud na ipinangalandakan ng kalagayan ni RJ Barrientos sa Barangay Ginebra matapos bakbakan ng SMB sa Game 5 ng semifinal series. At si Christian Standhardinger, sinasabing nakipagpulong na sa team governor ng Terrafirma para sa kanyang kinabukasan sa kupunan. Mga option assistant sakaling hindi sila magkasundo ng Terrafirma. Alamin, tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang binasag ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes ang rain or shine ni Coach Cheng Giao para akyatin muli ang Governor's Cup. Subalit kung nagdidiwang ang karamihan, tila may halong lungkot naman kay Ray ng Batak ang nasabing pag-akyat. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin sa Ray ng Batak sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Masaya na parang may halong lungkot din at the same time. Nung andun pa kami sa kanila, sabay-sabay namin pinangarap to na makatungtong sa finals. Ngayon ako lang yung nakapunta sa finals. Andun yung medyo malungkot. Pero at the end of the day, it is just basketball. Tanggapin mo man or hindi, part rin to ng pagiging professional mo. Obviously, ganun talaga yung mararamdaman ni Ray ng Batak. Hindi kasi biro yung 7 taon mo dun sa Rain or Shine or yung 7 taon ni Ray ng Batak sa Rain or Shine, di ba? Alam naman nating lahat na bago siya nakatawid dito sa TNT, nagtagal siya sa Rain or Shine. So, ibig sabihin, kahit paano, andun pa rin yung loyalty niya sa team, yung pagmamahal niya sa team, di ba? Umakyat kasi siya dito sa PBA mula sa Rain or Shine. So, medyo mahirap talaga sa party niya yung mga ganung aspeto or yung mga senaryo na ganun. Sabay-sabay silang nangarap doon na makarating sa finals, pero ngayon nagsosolo na lang siya dyan. Naiwan yung mga kasama niya dati. So, mabigat sa puso yun. Pero, kailangan niya mag-move on. Kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang ginawa kasi trabaho yon. Yung performance naman niya kagabi, hindi siya ganun ka-explosive kumpara ng mga nagdaang laban. Pero isa pa rin siya sa mga dahilan kung bakit nabaw ng grupo ni Coach Cheng Giao sa kartadang 4-1 dito sa semis. Anyway, katulad ng inaasahan natin, depensa talaga. Yung malagkit na depensa ang inilatag ni Coach Chot Reyes versus Rain or Shine. Nalimitahan na naman nila si Aaron Fuller sa 14 points. Si Limeti meron lang 2 points. Si Clarito, 2 points lang din siya doon. Sila yung mga inaasahan ni Coach Cheng, pero dahil sa malagkit na depensa ni Coach Chot, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon para makapagtala ng magandang numero sa laban. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayOff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Kung emosyonal sa Ray ng Batak, bunga ng maagang pagpasok ng TNT Tropang Giga sa finals matapos sumakbakan ng dating kupunan na Rain or Shine, tila wala namang pagsidlan ng kaligayahan si Coach Tim Cone sa naging performance ni RJ Barrientos, isa sa mga dahilan ng kanilang pananalasa versus SMB sa Game 5. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Starter siya off the bench. Lagi niya tinatawag yung sarili niya na bench player. Pero starter siya off the bench at walang duda yan. Mananatili siya sa ganun at magiging starter siya for years. Matindi po kasi ginawa ni RJ Barrientos ng gabi. Kumamada lang naman siya ng 28 points, 3 rebounds at 2 assists. 8 sa 14 na tira niya yung naipasok niya doon. Siyempre kasama doon ang isang 4-point shot at 3 3-point shot. Grabe, di ba? Sa 28 points niya, kinuha niya ang 16 points sa second half. So, ang laki ng impact niya talaga dito kagabi versus sa SMB. Tingin ko nga yung SMB ang aga nila sumuko sa laban eh. Parang hindi sila nakita natin kupunan sa nagdaang Game 4. At bukod kay Barrientos, andyan din si Scottie Thompson. Kumamada siya ng 22 puntos, 8 rebounds, 5 assists at 2 steals. Ang lalaki ng numbers ng dalawang to, di ba? Kaya tuloy yung performance ni Justin Brownlee, natabunan nila. Kumamada lang si Justin ng 18 points sa laban, kasama ang 9 rebounds at 7 assists. Kung titingnan natin mabuti, medyo maliit yung score ni Justin, pero bumawi siya dito sa assist. Sa panig naman ng SMB, yung malimit na sinasabi natin ng Magic 4 na si CJ Perez, EJ Anosike, Junmar Fajardo at Marcio Lassiter,
kumamada rin naman sila dyan. Pero hindi talaga naging sapat yun para makaiwas sila sa trend. So alam nyo na yung sinasabing trend, di ba? Yung Game 1 at Game 3, nauna nang kinuha ng Ginebra. Tapos ang Games 2 at 4, kinuha naman ng SMB. At yung Game 5 kagabi, kinuha ng Ginebra. So kung trend pa rin ang pagbabasehan natin, nakikita natin dito na SMB naman ng Game 6. Kasi nga yung trend, Game 1 at Game 3 at Game 5, kinuha ng Ginebra. Tapos Games 2 at 4, kinuha naman ng SMB. Kaya kung trend ang pagbabasehan natin, posible SMB naman sa Game 6. Ang problema sa Game 7, dahil kung trend ang pagbabasehan na ayaw mangyari ni Coach George Gallant, Ginebra naman na nakikita natin na kukuha ng Game 7. In case na masunod yung trend na Games 1, 3 at 5 sa Ginebra at Games 2 at 4 sa SMB, ma-remind lang natin na hindi tayo yung nagsabi ng trend na yan. Si Coach George Gallant mismo nagsalita tungkol dyan. Iniiwasan nga nila yan eh. Ang problema, hindi sila nakaiwas kagabi. Nangyari pa rin ang sinasabi niyang trend. Base sa pagkuha ng Ginebra ni Coach Tim Cone sa Game 5 versus SMB, sinasabing magiging mainit ang bakbakan sa Game 6. Pero kung magiging mainit ang laban sa pagitan ng SMB at Ginebra, tila kapanapanabik naman ang susunod na hakbang ng Terrafirma para kay Christian Standhardinger na dating player ng Ginebra. Tanong, ano na ba ang estado ni si Stan sa Terrafirma? Tutukan natin ang report ni Kinito Henson sa Philstar. Si Terrafirma center forward Christian Standhardinger ay nasa gitna ng pakikipag-usap sa Jeep Management tungkol sa kanyang kinabukasan sa PBA at kung ano ang susunod na gagawin kapag nag-expire ang kanyang kontrata sa December 31 na nananatiling walang kasiguruhan. Si Christian, 35 anyos, ay nakipagpulong kay PBA Terrafirma Governor Bobby Rosales noong isang araw upang pag-usapan ng mga opsyon. Maaari niyang i-renew ang kanyang kontrata, makipag-negotiate, humingi ng trade, o kahit na magretiro. Okay, so dun sa mga nag-aabang at gusto pa rin malaman kung anong estado ni Christian, eto na po yun. May naganap ng meeting sa pagitan ni Stan at ng Terrafirma Governor Bobby Rosales. Nakabitin yung kanyang kapalaran dito sa Terrafirma na sumibak kay Coach Johnny Del Cardel. Kung tutusin, sayang si Christian, di ba? Kasi meron pa siyang ibubuga matapos ang 4 na PBA Championship at 3 beses na pagsungkit ng gold medals dito sa SEA Games. Sa ngayon, base pa rin sa report, hindi pa niya pwedeng i-enjoy ang unrestricted free agency status. Hindi pa kasi qualified siya dun eh. Mangyayari po yan sa 2026 pa. So medyo matagal pa po yan. Kaya lahat ng karapatan sa kanya, andito pa ngayon sa Terrafirma. Ayon naman sa Terrafirma, magbibigay ng offer ang team kay Christian kapag natapos ang kanyang kontrata sa December 31. So depende na siguro kay Christian kung i-accept niya yon or hihingi siya ng trade. Ganun lang siguro kasimple yon. Siguro pinakahuling option nila or ni Christian kung hindi niya makuha ang gusto niya sa Terrafirma, let's say gusto niya ng mas malaking kontrata or gusto niya magpa-trade pero hindi naman pumayag yung Terrafirma, retirement na lang ang magiging huling option niya dito. Kasi hindi siya pwedeng basta kumalas sa team eh. Nasa kanila pa rin yung karapatan kay Christian hanggang 2026. So guys, maraming salamat.